sa piling ko. Na para bang nasa kanyang silitan na tulala ito. Hindi naabot yung order. Hindi pa tapos eh, kasasabi lang eh. Hindi ko pa nagagawa. Wait lang. Nakita ko si Ginang Tuhapo. Natulog na mga ito sa loob ng silid kaya nang marinig ko yun ay muli na rin akong pumasok sa silid ko. Napakasarap ng bawat putahe kong magbabasya ng amoy ng bawat ulam. Nakaupo na roon si Ginang Ocampo. Hinihintay na lang talaga ang pagdating ko at may Ginoong Ocampo na. Nakatingin ako sa nakasarang silid kung saan alam kong mayroong bisita pero sinabi ni Ginang Ocampo na wala na mga anak. Ano daw? Umalis na mga ito. Mahigpit pa na sila sa akin. Bawal akong lumabas na mag-isa at makipagkwentuhan o makipaglaro sa mga bata sa labas ng palinagay. Sinusulit namin ang 6 oras bago umuwi. Buong maghapon nakasama ko ang aking mga kapatid. Dahil naramdaman kong may pumasok sa silid ko. Kahit na nagising na ako ng mga oras na yun, naramdaman ko pa nga na hinaplos ako sa mukha ng kamay ni Ginang Ocampo. Ituloy na karating yung plano. Nagulat ako sa pinag-usapan nila.